Yes po mga kahabi. So, update tayo sa ating flight cage at doon sa ating mga bagong mga breeder na ating pinagparis-paris. So, mga bagong parisan sa ating mga breeder at sa ating bagong flight cage para sa ating mga young bird na Indian ringneck. So, update po tayo kung anong kumustahin natin ang ating mga alagang ibon, kung ano na po ang status nila, kung maganda ba ang kalagayan nila sa kanilang bagong mga kaparehas na mga Indian ringneck. Okay po mga kahabi, kung bagong viewers ka sa channel na ito, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Okay po mga kahabi, so ang pag-uusapan natin ngayon ay update lang natin ang ating mga alagang ibon na mga young Indian ringneck at ang mga bagong parisan natin ng mga ibon. Okay po mga kabi, hope you like this video. Let's go, let's go! Yun, ito ang ating flight cage para sa ating mga young Indian ringneck. So mga kahabi, ang sukat nito ay sa ang haba ay 10 feet. Tapos sa harapan, ang taas dyan ay 7 feet. Tapos ang lapad nito ay 5 feet. Tapos sa likod ay 5 feet. So 10 feet by 5 feet by 5 feet. Okay po, yan po ang sukat ng ating Indian ringneck flight cage. Ito sila ngayon, meron 8 dito. Ayan, medyo komportable na agad sila sa kanilang bagong tahanan. So meron tayo dito mga kahabi na 4 na green at meron tayong 2 tortoise blue. Ito. Medyo makulit na tong tortoise blue. Ano naman kaya ang ginangat-ngat nito? Ito galing kay Kahabi Jomar ng Batangas. Yan, na-bill natin sa kanya. So shoutout po sa iyo Kahabi Jomar. Ito na po yung inyong ibon na napakakulit. At ano na naman tong kinangat-ngat niya. Ito ang tortoise blue o blue tortoise. Ayan, medyo ano na sila ngayon, mga nasa 9 months. So, nakakatuwa naman at medyo nasisiyahan sila sa kanilang bagong flight cage. Ayan po, ito yung mga progenies natin na mga green. Ayan, masaya sila rito. Ayan, komportable sila. Ngayon, yung kalahati nito may bubong kahabi. Yung kalahati wala, ayan o. Tapos may puno ng bayabas dyan. So pag may mga bunga, ayan, meron silang nakakain at yung mga dahon ay pwede nilang kutkutin. Ayan, itong bayabas na to ay malakas mamunga at matamis. So gustong gusto nila. So sa mga breeder naman natin, ng mga bagong parisan, noon nilagyan natin sila ng divider. So after 5 days ay aalisin na natin yung mga divider nila. So ito yung isa sa ating parisan, ayun, nagsama na sila. Ang green, tapos ang kaparis niya ay itong pallid gray pallid. Itong hen ay kak, itong gray pallid kak ito. Tapos itong kaparis niya ay normal green. So hopefully hindi sila mag-away at maging compatible na sila. So ready na rin yung kanilang nest box. Sana ngayong season ay makapaghabol sila sa pagbibreed. Pero ito, nakapag-clutch na to. Dati itong hen na to na green. Ito yung parent ng green ng nanda sa flight cage na 3 na green din. So kaparis niya dati ay green din. Ngayon, pinaghiwalay natin sila. So bagong parisan tayo sa ating mga bagong breeder para hopefully pag sila nagkatuluyan ay maglabas ng ibang mutation naman. Tingnan natin kung anong lalabasan ng gray pallid at saka normal green. So ito naman yung pangalawa nating parisan ay inalis na rin natin yung divider nila. So yung ito naman, ang kak naman dito ay green. Ang kaparis niya man ay albino na hen. Yan naman yung pangalawa nating parisan. Hope ay magkasundo sila para makahabol tayo sa season ng breeding. Ito yung green na to. Ayan. Ito yung
parent naman, ito yung tatay nung nasa flight cage ng mga green. So, proven na ito na nakapag-breed na. Ngayon, naglugon siya, oh. Pero matatapos na to paglulugon. Sana pag natapos siya maglugon, magkasundo na rin sila. At naninibago sila sa kanilang mga bagong partner. Ayan. So, after 5 days, inalis na natin yung kanilang divider. Nung pinagsama natin sila, ay nilagyan ko ng divider para hindi agad sila magbangayan or mag-away. Alam mo naman ang mga babae ay mga territorial sila. Pero itong lalaki, nilagay ko doon sa may banda na may nest box para hindi maging territorial ng babae. Tapos itong babae ay nilagay ko dito sa left side para hindi niya mapuntahan yung nest box. So ito naman mga kahabi, yung ating tatlong parisan. So may divider din to. At inalis din natin yung kanyang divider. So, itong lutino naman at itong green ay hindi sila dati magkapares. Itong yellow, ang kapares nito dati, yung green na kapares ngayon ng albino. So, pinagpalit ko sila ng mga kapares. Ito, naninibago sila ngayon. Sana magkasundo sila. Pero pares na sila proven na nakapag-clutch dahil nagbuga na rin ito ng green nga lang. Hindi nagmana sa lutino nating hen. Ngayon, sana makapagpalabas tayo ng lutino naman. Yung unang naipalabas natin ng mga progenies ay mga puro green lahat. Nagmana sa ama. So itong hen ay walang nagmana sa kanya. So sana ngayong season ay mayroon namang lumabas na lutino. So yung gray pallid natin at saka yung albino ay bago nating naabil yan kay Duana, kay Aina Queenie Barcelon ng Sorsogon. So doon natin yun naabil. So ito naman ay ito yung mga nakarehistro sa natin sa DNR. So ito yung nakarehistro natin sa CWR na 4 na Indian ringneck. So mayroon tayo ngayon 3 breeder. So itong bago nating parisan ay nawa ay magkasundo sila. At medyo naninibago sila dahil sa kanilang bagong cages. Dati nakalagay sila doon sa flight cage. Yun natin inano ko na breeding colony. Ngunit nung nangitlog sila ay nagka-territorial. Medyo tumapang itong dilaw at inaaway niya na yung mga kasamahan niyang green. So nag-decide tayo na ihiwalay na lang. Per ay isang cages. So yun na nga ang nangyari. Ang size naman ng ating breeding cage ay 2 foot by 2 foot by 4 foot yung haba. So hopefully enough na ito para sa kanila. So yun mga kahabi. At kung nagustuhan nyo itong video na to ay humingi ako ng favor na paki-like at paki-subscribe po ang ating munting channel Olen Aviary at iba pa. So ngayon bigyan naman natin sila ng treats. So maganda kasi yung sa mga ibon nating Indian ringneck kaya lagi silang merong kinukot-kot para hindi sila na-stress at saka na-bored. So sabi ko sa partner in life ko, sa kay Mrs., partner sa hobby at partner sa pag-aalaga ng mga ibon na bigyan natin sila ng malunggay. Ang maganda nito kapitbahay. Ang maganda nito mga kahabi ay meron din kami mga tanim na mga malunggay sa gilid ng ating bakuran. Meron kaming mulberry, merong okra, may sili, so may bayabas. Ayan. Nakakatulong din ito na para mayroon tayo pang suporta at pambigay at saka yung mga pang alternative natin ng mga treats para sa ating mga alagang ibon. So yan, binigyan natin sila ng malunggay at para meron silang kukut-kutin. Ito yung tortoise blue natin, medyo maamo to pero yung mga green medyo may ilap sila sa palibhasa kasi hindi na sanay sa tao.
at hindi rin natin na handpid yan. Kaya medyo may ilap sila. Pero tong tortoise blue natin ay medyo lumalapit. Ayan lumalapit. Napaka-cute nito. Kasi hindi pa natin to napa-gender eh. Ito namang iba na mga sanga ng malunggay ay bibigyan naman natin sa mga breeder. So yung breeder natin, aviary ay dito sa likod nakalocate. Yung sa harapan naman, yung ating light cage. So dito sa likod, ito yung bago nating pinagawa na dating kulungan ito ng manok eh. So dinispose na natin yung ibang manok at nagtira na lang tayo ng mga ilang pirasong heritage chicken para merong pagkonsumo na itlog. So ngayon, bibigyan natin ng mga treats itong ating mga bagong parisan na mga Indian ringneck. Bigyan natin sila ng malunggay para sa kanilang mga pagkukutkot, para meron silang libangan. At saka mga kahabi pala, ang Indian ringneck ay hindi sila gumagawa ng sariling nesting material. Hindi tulad ng African lovebirds o yung Agapornis fishery na sila ang gumagawa ng kanilang nesting. So sa nest box nila ay naglalagay na lang tayo ng kusot. Meron siguro may mga alternative na pwedeng ilagay. Ewan ko lang mga kahabi kung pwede yung ipailagay na gawing nesting material sa kanila. Paki-comment niya kung pwede yun. Kasi dito sa Bicol, ang daming ipe ng palay. Baka pwede natin gawing nesting material. Paki-comment kung mga kahabi kung sino na nakaranas. So ngayon, ang nilagay natin yung kusot, yung pinagtabasan ng pagkatam ng mga karpintero. Ayun, hiningi natin. Ayun, medyo nanginginain na itong ating Indian ringneck. Ito, mahilig silang magkutkot. So, kailangan lagi natin bibigyan. Wala pa nga akong cattle bone. Hindi pa ako naka-order. Tsaka yung mineral block. At tsaka yung bato para pag hasaan ng nila. Hasaan ng tuka. At tsaka yung dinikdik na shell ng itlog ay dagdag din yan sa calcium at saka pampatigas ng eggshell din nila kung magkaroon man sila ng breeding time or season ngayon. At hopefully ay magkasundo na itong ating mga bagong parisan at para makahabol tayo ngayong taon na to sa breeding season. Ito ay ang hen natin to, hen na green. Napakaganda ng ating mga alaga. Ayan, bibigyan din natin yung ibang pares ng mga malunggay. Okay po. Yeah, so mga kabi, so as of now, ito lang muna ating i-share sa ating video, yung pag-update sa ating flight cage at dito sa ating mga bagong parisan. So, update na lang po ulit tayo kung meron ng development sa kanila pag nag-mating na. Mas maganda, ayan ang magandang resulta pag nag-mating na sila. Ito yung naglulugon na Indian ringneck natin na kak, medyo matatapos na yung kanyang paglulugon. At pag naglulugon daw, medyo masakit din sa katawan ng ibon yan. So hopefully, maka-recover na siya at matapos na yung kanyang paglulugon. Medyo kukunti na lang naman yung mga balahibo na patubo. Dahil mga last month pa yan nagsimula maglugon nung hindi pa natin ay lilipat dito sa kanilang bagong cages. So mga kabi, so hanggang dito lang muna yung ating pagbibideo. Maraming po salamat. Ito po mga kabi, kung nagustuhan yung video na to ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Paki-like na rin po. At kung gusto niyo mong patuloy sa ganitong usapin, ay paki-click po yung notification bell para ma-update po tayo sa mga bagong i-upload natin regarding po sa ating aviary at sa buhay mag-iibon. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Po, maraming po salamat. Buhay and God bless. Thank you for watching.